Hi guys, isi-share ko naman ngayon yung sikreto kung paano gumawa ng papaya soap na sobrang nakakaputi. At bukod sa nakakaputi, ay sobrang smooth lang din talaga siyang gamitin. As you can see din guys, 'di ba sobrang mabula din siya? So kung interesado din kayo guys, tingnan nyo lang to hanggang dulo. Pwede nyo din tong gawing negosyo guys or sa inyong personal use. Tsak na hindi ka mapapahiya sa ganitong negosyo guys. Going back nga pala sa ating video guys, yung una kong pinakitang ingredients ay yun pala yung base soap natin. Ito namang pangalawa guys ay yung papaya. So bali hati lang yung ating gagamitin dito dahil kunti lang yung gatas na nabili natin. At syempre hindi ito mawawala yung ating gatas at itong mayrai. Dahil yan yung sikreto natin na nakapagpaputi at lumalambot yung ating balat. By the way nga pala guys, kung bibili kayo ng papaya ay mas maganda piliin nyo yung mapula guys. Or yung may pagka-dark na orange ba guys. Mas maganda kasi yung kalalabasan na kulay kapag ganun yung kulay yung ating binili. Pero kung wala ka namang mahanap na ganun na kulay, pwede na kahit ano guys, kahit ganito guys, o diba medyo maputla lang kasi siya tingnan. Anyways, by the way, sideways ay mapunta na tayo dito guys. Kung meron naman kayong blender guys, ay mas maganda dahil madali nyo lang tong mapipino-pino. Pero kung wala naman at kung mano-mano lang katulad ko, ay dapat mas piliin ninyong mas hinog talaga yung papaya na bibilhin nyo guys. At para naman mas madali siyang mapino. At kung mano-mano naman yung ating gagawin katulad nito guys, ay asahan natin na hindi talaga magiging perfect yung ating pagpipino-pino. Anyways, going back sa ating video, ay set aside muna yung ating papaya at ito muna yung ating gagawin. At kung wala pa kayong idea guys kung saan ito mabibili, ay ilagay ko na yung link sa comment section. So bali itong nabili ko guys ay clear glycerin soap. So bali wala siyang amoy at clear lang din yung kanyang texture. 1 kilo yung nabili ko nito pero half kilo lang yung ating gagamitin. Nakadepende din kasi ako sa gatas na aking binili guys, kaya half kilo lang yung aking ginamit. At sa mga magtatanong kung mahirap ba siya hatiin, ay so far smooth lang naman siya guys. Para lang naman siyang jelly ace pero medyo matigas lang siya konti, ganun. So dito naman guys sa ating kasirola or sa ating kawali ay tunawin lang natin ang ating base soap. Sobrang dali lang naman tong tunawin guys, basta't wag nyo lang masyadong lakasan yung apoy. At magiging ganito na siya guys at paunti-unti na talaga siyang natutunaw. So ayan, halu-haluin lang natin hanggat wala na tayong makitang namumuo. Kapag ganito na yung kanyang consistency guys, ay pwede na natin ilagay yung ating papaya. So ayan, ilagay na natin lahat at halu-haluin lang natin konti at isunod naman natin ilagay yung ating gatas. Yan yung gatas na pinili ko guys kasi maganda talaga to sa balat. At yung magiging resulta talaga nito ay magiging smooth talaga yung ating balat. Same procedure pa rin, halu-haluin lang natin konti at ito namang pinakahuli nating ilagay itong mayrai. Mas maganda kung mas maraming mayrai yung ating ilalagay guys, pero depende na din yun kung gaano karami yung ating nilutong sabon. So dito ilalagay ko lang siya isa-isa. Ito lang yung liquid yung kailangan natin guys, tapos ihalo-halo lang natin after. So dito guys, wag nating tigilang halo-haluin yung ating sabon para naman yung mga namumuo na papaya ay matutunaw. So kapag ganito na yung kanyang itsura guys, na parang may mga bula na sa taas at kumukulo na, ito ay pwede na natin hinaan yung ating apoy. Pagkatapos naman ay iset aside muna natin para hindi masyadong mainit kapag nilagay na natin sa lagayan. At kapag naman hindi na siya masyadong mainit guys, ay pwede nating ilagay dito sa ating lagayan. Bali guys, ito yung napili kong lagayan kasi kapag matigas na ito ay madali na lang siyang tanggalin. Pero kung may molder naman kayo guys ay mas mainam. Temporary, ito lang muna yung lagayan ko guys kasi personal use lang din namin to. Fast forward, matapos ng ilang oras ay tumigas na yung ating sabon guys. So ayan, as you can see, ang dali lang talaga niyang tanggalin kapag ganitong plastic yung ating lalagyan. O diba, parang nagmumukha siyang kutsinta. Charis. By the way nga pala guys, baka nagtataka kayo kung bakit may mga puti dito sa taas. Nakalimutan ko kasing tanggalin bago natin patuyuin or patigasin tong ating sabon guys. At kung kayo na may gagawa guys, ay huwag niyong kalimutan na tanggalin yung mga bubble sa taas guys ha. Para naman maganda yung resulta sa inyong paggagawa ng sabon. So pagdating naman sa ating pag-i-slice guys, ay ganito ko lang siyang kinakat kasi personal use lang din naman namin siya. So ayun na nga at nabulol pa. Charis. So, bago ang lahat guys, kung may natutunan kayo sa aking video, pa-follow and share naman. Thank you. Anyways, ito na yung ating finished product.